alam ninyo, the past few years talaga nakasentro ang aming schedule at mga lakad kay Dorothy. Kahit babakasyon kami, talaga naman iniisip namin kung kailangan namin humirik, pangalasan. Nakikiusap kami sa family member, mga anak niya, ganyan, kung pwede magbantay, kung kailangan namin ng konting break. So naninibago kami na hindi na namin kailangan i-consider yung ganung bagay. Katulad kahapon sa kasi we can go on a vacation and not think of when do we go back. Kasi parang palaging gano'n, kailangan kasi nawawalan si Papa, maiinit si Papa, gano'n. So yun, nakakapanibago. Of course, you're going through a very tough time po. But ano po yung nagpapalakas? Is there a memory or a moment that you shared, especially yung last moment? Kagabi, ang ginagawa ko na lang, I talk to him. Good night, Lovey. Ganun pa rin. Kinakausap mo? Oo, kinakausap ko na. Kasi sabi nila, lahat sila sinasabi sa akin na talaga mararamdaman mo yung presence. I don't really feel it as much. But I know that yung pagkatao niya talaga, kaya nga hirap na hirap siya umalis sa mundo. Alam niyo naman yan, dahil ang dami sa inyong nagbabantay dun sa Makati, di ba? Dahil mahal na mahal na kami talaga eh. Sobrang pagmamahal na sa amin. He couldn't let go of us. Iniisip niya talaga kung paano na kami. Ganyan, alam ko yun. Kaya palagi lang sinasabi, love you, okay lang kami, huwag mo kami naiintindihan. And I know that up there in heaven, you will guide us. And nararamdaman ko naman yun na ituturo niya kami, individually, ako yung mga anak niya, yung mga niya sa buhay, sa tamang direction. Do you think you will be able to let go as well of I don't know. A lot of my friends who have had the same experience, went through the same loss of a father, a mother, or a partner, sabi nila, it just gets harder. Mas magiging mahirap pa daw. And actually, syempre, kahit pa paano, napag-isipan ko na ito. Kaya humingi ako ng tulong ko sa my closest sister. Sabi ko, pag nangyari yan, please help me. Kasi mahihirapan ako, I don't know if I will be able to get up from bed. May mahirap, di ba? So, lahat syempre nga advice sa'yo, take it a day at a time. Kasi kahit sa hospital, gano'n ang ginagawa namin, we just take one day at a time. We just take it a day at a time. And sabi ko sa kanya lang, please, pag nawala man si Dorothy, in one of the hospitalizations a couple of months back, I was crying to her on the phone. Nandun ako sa ER. Sabi ko, ate, please, bantayan mo ako. Sometimes kasi, nangyari na kasi sa akin na depress ako. Manaalala niyo yung time na yun na sumobrang payat ako dahil, I think I was turning 40, hindi na tuloy yung kasal namin. There were a lot of things, no? Tapos, nawalan ako ng gana sa buhay, parang ayoko na bumangon, ganyan-ganyan. So, naisip ko lang na sana bantayan nila ako pag nangyari yun. So, pinauwi niya yung mother ko. So, she's taking care of me now, making sure that I eat, making sure that I get up, and I have a purpose in life, diba? And, yun din. Si Kay, ganun din. She holds my phone pag alam niya hindi ko na kaya. Tapos sabi ko, love, makulit ako sa kanya. Makulit ko siya palagi. Dahil ayaw niya nakikita kami malungkot at umiiyak. So, laging ganung tono, love, I love you. O, sabi niya bigla, oh my God, you're awake. Kasi nung day na yun, hindi mo na alam kung gising siya. Kasi yung mata niya gumagalaw pa naman na gano'n, halfway. Sometimes he tries to, open his eyes, pero hindi lang niya gumagalaw. Hindi pa pag-pasyente, hindi mo alam kung reflex na lang, pero talaga kang naririnig at naiintindihan. So, noon, senyales sa akin yun na talaga nag-ability niya. And then, bumagsak na yung bumagsak na yun. Nisha, you mentioned kahapon na unconventional yung love ni Dorothy. Is there one part of parang you wish you guys could have done or something that you guys could have especially in the final moments? May pinagsisisihan ko ba kayo? Wala naman pinagsisisihan kung hindi. Siguro mga wish pa talaga kasi he loved to travel. Gustong-gusto niya yan at wish na yun, hindi ba? Kasi last year ba? Kurumansyot si Nicole, hindi siya nakapunta. Kahit hindi niya ipakita yun, or
sabihin sa amin, alam namin na nasasaktan siya, na hindi siya makasama. He's feeling left out, diba? Parang gano'n. I guess yun, yung biyahe lang na gusto niya sanang gawin. Tsaka sinabi ko yun in one of my press interviews sa IDDQ. Sabi ko, gusto niya mag-home. Paborito niya talaga, gusto niya makakain ng masarap. Ayan. Yun lang naman ang bisyo niya, kumain.